Nga pala, shoutout ko lang yung comment ni Mark Peralta. Ang sabi niya, Idol JD, baka pwede mo naman ipakita na suot mo yung gabay medalyon kasama ng lahat ng kulay ng gabay na damit. Walang problema, Lods, pabibigyan kita. Ito yung unang damit, gabay color gray. Ito naman yung susunod, gabay color black. Ito naman yung susunod, gabay color brown. At yung last color natin, gabay khaki. Ito na yung huling color ng gabay natin mga kabayan kasama ng gabay medalyon na merong mutya. Flash ko lang sa screen kung ano yung mga sangkap nito at ano ang bisa. Ilang beses ko nang pinaliwanag kung para saan ang gabay medalyon at gabay t-shirt. Malalim ang ibig sabihin ng simbolo na ito. Ito'y gabay sa pang-araw-araw nating buhay at sinamahan pa ng basbas ng Antingeros del Negros. Kasama din ang mga sangkap at isang lihim na sangkap na mutya. Sa lahat ng interesado, visit lang yung link sa comment section. Merong sasagot sa inyong lahat ng katanungan. Nga pala mga kabayan, naka-promo ngayon yung gabay t-shirt natin. Sa halagang 1,000 pesos, 3 t-shirts na kagad yung pwede nyong mabili. Makakatipid kayo ng halos 500 pesos. Paano umorder? Mag-message lang sa Facebook page ng Likha. Nariyan yung link sa comment section. At dahil promo ito, sa FB page lang pwedeng umorder. Maraming salamat. Ano bang sinasabi mo, Ipong? Pwede bang manood ka na lang muna? Hindi magiging halimaw si Pilipo. Ngayon mo masasaksihan ang totoong kakayahan ng itak na hawak ng batang yan. Tugon ni Lolo Berong. Muling tinignan ni Ipong ang binata. Wala na itong nagawa. Dahil maging sina Romer at Belen, hindi rin gumawa ng paraan para pigilan si Pilipo. Naglalakad ang binata papunta kay Enrico na nooy nakadapa na sa lupa. Inapakan ni Pilipo ang ulo ng nilalang at itinutok ang itak sa likod nito. Ngayon, tanggapin mo ang parusang igagawad ko sa'yo. Wika ni Pilipo. Sabay tarak ng itak sa katawan ni Enrico. Laking gulat ng binata nang biglang magliwanag ang itak. At imbis na matupok ang katawan ni Enrico, unti-unti itong nagbalik sa pagiging tao. Hinugot ng binata ang itak. At sa pagkakataong iyon, alam nito sa sariling wala ng buhay ang kalaban. Ngayon, Ipong, nauunawaan mo na ba ang sinasabi ko? Ang totoong kakayahan ng itak na hawak ni Pilipo ay gawing malinis ang kaluluwa ng anumang nilalang ng dilim upang maayos silang makatawid papunta sa kaharian ng may likha. Isa itong banal na sandata na pinanday mismo sa tipak na bakal mula sa kalangitan. Ito ang kaputol ng kampilan ni Rahab Balensosay. Nanlaki ang mga mata ni Ipong sa mga narinig. Maging si Romer at Belen, walang kaalam-alam na ang itak na hawak ng anak, ang matagal nang hinahanap, nakaputol ng kampilan ng dakilang raha ng panay na si Balensosay. Sa mga hindi nakakaalam, isang maalamat na raha si Balensosay. Ito ang nagbigay ng daan upang lumaya sa pananakop ng mga Kastila ang pulo ng Panay nung panahong nagsisimula pa lang ang kolonyalismo sa bansa. Sinasabing may basbas mula sa mga diwata ang raha, dahilan para magtaglay ito ng kakaibang lakas na siyang gamit upang makipaglaban sa mga mananakop. Sa tagal ng panahon, biglang nawala ang raha
maging ang mga kwentong naging kaakibat ng buhay nito. Ngunit isang sandata ang iniwan niya sa isang babaylang nagngangalang Goyang. Ito ay ang putol na dulo ng kanyang kampilan. Sinasabing kung sino man ang nagtataglay ng kalahati nito, isinumpang maging mortal na kalaban ng may hawak ng isa pang kaputol. Balik tayo sa kwento. Matapos ang laban ay naupo sa sulok si Filipo. Bigla itong nakaramdam ng matinding panghihina. Ito ang unang pagkakataon na maramdaman niya ang ganito. Dali-dali namang lumapit si Mira upang tignan ang sugat nito. Ngunit saktong paghawak sa kanya ng dalaga, biglang nawalan ng malay si Filipo. Tarantang sumigaw ang dalaga para humingi ng tulong at dali-daling binuhat ang binata papasok sa kubo. Tumabi kayo at hayaan niyong ako ang gumamot sa aking apo. Wika ng matanda at kagad itong sinuri. Biglang nanginig ang kamay ng matanda nang makita ang sugat ni Filipo. Lo, ano po bang nangyari kay Filipo? Bakit po siya nawala ng malay? Tanong ni Ipong. Ikinalulungkot kong sabihin sa inyo, ngunit nanganganib ang buhay ni Filipo. Malakas na kabandagan dumadaloy sa kanyang kaugatan. Masakit mang sabihin, ngunit wala na tayong magagawa para gamutin siya. Tugon ni Lolo Berong. Biglang pumasok sa silid si Belen at lumapit sa walang malay na anak. Hindi po totoo yan, Tatay Berong. May paraan po para magamot natin si Filipo. Ngunit nasa kanya kung babalik ba siya o hindi. Dalhin po natin ang katawan ng anak ko sa labas. Wika ni Belen. Dali-dali namang binuhat nila Romer ang binata. Inilapag ito sa lupa. Pinakiusapan din ni Belen si Badong na magkatay ng isang baboy bilang alay. Kagad namang sumunod ang mga udtuhanon. Huwag mo sabihin gagawin mo ang ritual ng panunumbalik. Masyadong delikado ang ritual na yon. Dahil hindi lang ang kaluluwa ni Filipo ang maaaring mawala. Maging ang sayo. Kung sakaling hindi tanggapin ng mga busaw ang iyong alay. Tanong ni Lolo Berong. Kung buhay ko man ang magiging kapalit para maibalik lang ang buhay ng anak ko, buong puso ko po itong iaalay. Wala nang nagawa pa si Lolo Berong para pigilan si Belen. Ipinagpatuloy nito ang ritual. Matapos ipaikot ang dugo ng baboy ramo sa paligid ng katawan ni Filipo, nagsimulang magsayaw si Belen. Maging ang ilang kababaihang mga udtuhanon ay nakisali na din. Ang ritual ng panunumbalik ay isang uri ng gawaing tanging isang mataas na uri ng babaylan ang nakakagawa. Nangangailangan ito ng matinding konsentrasyon at malakas na koneksyon sa kalikasan, maging sa kabilang dimensyon. Sa kaso naman ni Filipo, tatangkain ni Belen na kunin ito mula sa sulad o sa lugar kung saan nananahan ang kaluluwa ng mga namatay bago sila tumungo sa kanilang huling hantungan. Ngunit mapanganib ang ganitong uri ng ritual dahil kahit anong gawin ng isang babaylan, kung ayaw nang bumalik ng kaluluwang tinatawag, wala na din itong silbi. At ang pinakamalala, maaaring pati ang kaluluwa ng babaylan ay makulong din sa lugar. Ilang sandali pa ay nawalan ng malay si Belen. Dali-dali namang itong sinalon ni Romer at inihiga sa tabi ng anak.
Samantalang habang nagaganap ito sa mundo ng mga tao, nakita naman ni Filipo ang sariling nakasakay sa bangka. Napakadilim ng paligid at tanging isang maliit na itim na kandila lang ang nagsilbing liwanag ng binata. Inikot nito ang tingin, ngunit walang masipat na kahit ano ang binata, hanggang sa makarinig ito ng boses mula sa likuran. Sa nakikita ko, tila hindi mo alam ang nangyayari. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, binata? Wika ng dalaga. Nakasuot ito ng itim na damit. May mga puting marka sa braso. Mga titik na hindi maintindihan ni Filipo. Mahaba ang buhok nito na sumasayad pa sa pinakasahig ng bangka. At wari ng binata, ito ang tagamaneho ng sinasakyan nila. Ang pangalan ko ay Filipo. Oo. Hindi ko nga alam ang mga nangyayari. Teka, anong lugar ba to? Bakit napakadilim saka sino ka naman? Tanong ni Filipo. Mula ka nga sa angkan ni Goyang, pero hindi mo alam kung nasaan ka. Mukhang walang nakapagsabi sa'yo tungkol sa lugar na ito, binata. Tugon ni Magwayen. Medyo nairita si Filipo dahil hindi sinasagot ng dalaga ang kanyang mga tanong. Sabihin mo sa akin, saan mo ba talaga ako dadalhin? Tanong ni Filipo. Nandito ka sa sulad at dadalhin kita sa isang lugar kung saan pagpapasyahan kung tutuloy ka sa saad. Tugon ng dalaga. Sulad? Saad? Teka, naguguluhan ako ah. Ano bang ibig mong sabihin? At sino ka ba talaga? Muling tanong ng binata. At sa pagkakataong ito ay sinagot lahat ng dalaga ang kanyang mga tanong. Nandito ka sa lugar kung saan dinadala ang mga namatay. Maglalakbay ang iyong kaluluwa sa walang hanggang kadiliman, hanggang sa pagpasyahan kung ikaw ay babalik sa mundo ng mga buhay o tutuloy papunta sa saad. Ako si Magwayen, ang diwatang tagasundo ng mga namatay. Wika nito. Nanlaki ang mga mata ng binata. Kinapaka pa ang pisngi at katawan. Napagtanto nito ang sinabi ng dalaga. Teka, sandali lang, Magwayen. Sulad, saad, linti. Niloloko mo ba ako? Tapos makakarinig pa ako ng salitang patay. Ano ba talaga? Wika ni Filipo. Mabuti naman at napagtanto mo. Oo, patay ka na. At naglalakbay tayo ngayon dahil may isang taong nais kumausap sa'yo. Tugon ni Magwayen. Sabay turo sa isang babaeng nakatayo sa dalampasigan. Laking pagtataka ni Filipo dahil nang umapak ang kanyang paa sa buhangin, biglang nagbago ang kapaligiran. Maligayang pagdating sa sulad. Kumusta naman ang iyong biyahe, Ginoo? Wika ng babae. Kung titignan ay halos kasing edad lang ito ni Filipo. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata, mas matanda ito sa kanya ng mahigit 100 taon.
Hindi ko alam ang isasagot eh. Ang gulo ng isip ko. Nasaan ba talaga ako? At anong ginagawa ko dito? Tanong ni Filipo. Kung ano ang sinabi sa'yo ni Magwayin, yun ang katotohanan. Halika, sabayan mo ko maglakad. Wika nito. Pinagmamasdan lang ni Filipo ang dalaga. Nakasuot ito ng sinaunang kasuotan. Ngunit ito ay panglalaki. May nakasugbit pang kampilan sa tagiliran nito. Sa isip-isip ng binata, isa itong babaeng mandirigma. Ngunit nang makita nito ang braso ng dalaga, may mga nakaukit na letra na tanging sa mga babaylan lang makikita. Sabihin mo nga sa akin, mandirigma ka ba o babaylan? Tanong ni Filipo. Napahinto sa paglalakad ang dalaga at nilingon ang binata. Magaling. Mabuti at napansin mo. Pwede mong sabihing isa akong babaylan o mandirigma. Pwede ring pareho. Ikaw, sabihin mo sa akin, manggagamot ka ba o berdugo? Hindi nakasagot si Filipo sa tanong ng dalaga. Bigla nitong naitanong sa sarili ang kaparehong katanungan. Napangiti ang dalaga at inaya siya nitong magpatuloy sa paglalakad. Hindi mo makikita ang landas kung hindi mo kilala ang sarili mo, Filipo. Wika nito. Napangiti ang binata. Nagulat siya dahil kilala ng dalaga. Teka, paano mo ko nakilala? Tanong ni Filipo. Kilala ko ang lahat ng nagmula sa aking angkan. Halika, may pupuntahan tayo. Kaunting oras na lang natitira sa'yo. Tugon ng dalaga. Patuloy na naglakad ang dalawa hanggang sa makarating sila sa isang luntiang kapatagan. Inaya ng dalaga si Filipo na maupo. Pinaliwanag ng dalaga ang lahat. Alam kong magulo para sa'yo ang pangyayari. Ngunit ito ang katotohanan. Nandito ka sa mundo ng mga namayapa. Wika ng dalaga. Hindi pa ako maaaring mamaalam. May misyon pa akong dapat tapusin. At isa pa, may mga taong nag-aantay sa akin. Si Lolo Berong, si Bong, si Mira at ang nanay at tatay ko. Kailangan ko silang balikan. Tugon ni Filipo. Sa mga panong ito, tanggap na nila ang katotohanan na wala ka na. Ngayon nasa iyo ang pagpapasya. Kung gusto mong bumalik sa mundo ng mga buhay at makaranas ka ng sakit, galit, lungkot at paghihirap, o ipagpatuloy ang paglalakbay papunta sa saad kung saan walang hanggang kapayapaan ng mararanasan mo. Wika ni Goyang. Sandaling nag-isip ang binata. Tinitimbang nito ang sitwasyon. Hanggang sa magpakita sa kanya ang isang puting balahibo at ang kanyang itak. Bakit ko nakikita yung dalawang bagay na to? Tanong ni Filipo. Mamili ka sa dalawa, binata. Kapag pinili mo ang itak, babalik ka sa mundo na puno ng pasakit, pati na din ng hirap. Ngunit sa oras na piliin mo ang balahibo, dadaling ka nito sa saad, kung saan mamumuhay ka ng mapayapa sa mahabang panahon.
Tugon ni Kuyang. Hindi nagdalawang isip si Pilipo na piliin ang itak. At sa sandaling hinawakan niya ito, biglang nag-iba ang kapaligiran. Muli silang dinala sa dalampasigan kung saan nag-aantay ang bangkang minamaneho ni Magwayen. Kung ganon, pinili mong bumalik sa iyong mga mahal sa buhay. Mahusay, Pilipo. Pinapatunayan mo lang na isa ka nga sa mga nagmula sa ating angkan. Wika ng dalaga. Nakangiti ito sa kanya habang unti-unting lumalapit hanggang sa mahawakan nito ang pisngi ng binata. Kanino mo pa sinasabi yan? Hindi ko pa rin kilala kung sino ka. Pwede bang sabihin mo yung pangalan mo? Tugon ni Pilipo. Bahagyang natawa ang dalaga at binunot ang kanyang kampilan. Tanggapin mo ang pagpapala ng mga bathala at ipaalam sa lahat na binasbasan ka sa pamamagitan ng kampilan ni Rahab Balinsosay. Ikumusta mo ko kay Berong. Ang sabihin mo, wag muna siyang pupunta sa Saad hanggat hindi natutuwid yung pag-iisip mo. Ngayon lumod ka sa harapan ng iyong ninuno. Wika ng dalaga. Saka pa lamang napagtanto ng binata na ang karap ay walang iba kung hindi ang bugaytang babaylan na si Kuyang. Kayo po si Lola Guyang. Hindi po ako makapaniwala pero bakit ngayon nyo lang po sinabi? E di sana nakilala kita kagad. Tugon ni Filipo. Aba, at talagang sinisi mo pa ako sa kabagalang magproseso ng utak mo, ano? Sige na, wala ka ng oras. Kailangan mo nang bumalik. Dadaling ka ng bangkang yan papunta sa mundo ng mga buhay. Wika ni Kuyang. At nakita na lang ni Filipo ang sariling nakasakay na uli sa bangka. Sa pagkakataong ito, naglalakbay na sila pabalik sa kanyang pinanggalingan. Samantalang sa mundo naman ng mga buhay, patuloy na nag-aantay sina Lolo Berong at ang iba pa. Hindi nila tiyak kung nagtagumpay ba ang pakikipagkasundo ni Belen sa bantay ng mundo ng mga patay. Ngunit wala silang magagawa kung hindi ang magdasal na sana ay paunlakan ang pagsamo ng isang ina. Ilang sandali pa ay nagkamalay na si Belen. Dali-daling itinayo ni Romer ang asawa at hinayaan itong mahimasmasan. Belen, anong nangyari? Nasaan ang anak natin? Tanong ni Romer. Mag-antay ka lang, mahal. Malamang masaya pang nakikipag-usap ang anak mo sa kanyang mga ninuno. Tugon ni Belen. Nilapitan naman ni Mira ang katawan ng binata. Nakita nitong nagliliwanag ang hawak na itak ni Filipo. Napangiti ang dalaga dahil nagbalik na rin sa dati ang kulay ng balat ni Filipo. Ilang sandali pa ang nakalipas. Bigla itong humugot ng hininga at umubo ng napakalakas. Anak ng... Hindi pala biro ang tumawid sa mundo ng mga patay. Pambihira ka talaga, Lolo Berong. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin yung tungkol doon? Tanong ng binata. Napatingin ito kay Mira na nooy nakatitig lang sa kanya habang patuloy na tumutulo ang luha. O ikaw naman, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak?
Tanong ni Pilipo. Walang pagdadalawang isip siyang niyakap ng dalaga. Salamat naman at pinayagan ka ng bantay na makabalik dito. Hindi ko alam yung gagawin ko kung tuluyan ka ng pumunta sa kabilang buhay eh. Wika ni Mira. Huwag kang mag-alala, malakas pa ako. At isa pa, nandun naman yung lola ko eh. Nga pala, Lolo Berong, ang sabi pala niya, huwag ka daw munang mamamatay hanggat hindi tumitino yung pag-iisip ko. Tugon ni Pilipo. Habang mara nitong itinatayo ni Mira. Ano ka mo? Sinong nagsabi sa'yo? Ang lola mo sa tuhod, si Lola Guyang. Tugon ni Pilipo. Sira ulong bata to ah. Hindi ko lola sa tuhod si Guyang. Pinsan ko siya. Mas matanda nga lang sa akin ng ilang taon. Nako, kung nandito lang yon, paniguradong hahabulin ka ng tungkod ng matandang yon. Masayang nagtawanan ang lahat. Habang ginagamot ni Lolo Berong ang sugat ni Pilipo, pinaliwanag nito ang buong katotohanan. Alam mo, Pilipo, hindi ko totoong anak si Romer. Pero ang nakakapagtaka, bakit ikaw ang pinili ni Guyang na magmana ng gulok na yan? Wika ni Lolo Berong habang nakaturo sa itak ni Pilipo. Hindi ko din po maintindihan, Lolo eh. Pero iisa lang po ang alam ko. Sinabi sa akin ni Lola Guyang na galing daw ako sa angkan niya. Ang ibig sabihin, kahit hindi mo ko kadugo, wala ka na magagawa. Dahil kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Apo mo ko. Aray ko naman, sakit ah. Tugon ni Pilipo. Napaaray ito nang biglang diinan ng matanda ang kanyang sugat sa dibdib. Hindi ko na kailangan pang magsalita tungkol dyan, Pilipo. Alam mo sa sarili mo, inaruga kita at pinalaki. Simula pagkabata hanggang sa magkaisip ka. Wika ni Lolo Berong. Opo, at nagpapasalamat po ako sa ginawa niyo. Hindi ko po makakalimutan yung kabutihang pinakita niyo sa akin, Lolo. Tugon ng binata. Ngunit bigla itong natahimik nang banggitin ni Lolo Berong ang tungkol sa mga magulang. At sana din, mahanap mo sa sarili mo ang pagpapatawad sa nanay at tatay mo. Muling wika ng matanda. Kagad itong tumayo at hinayaang makapagpahinga ang binata. Habang nakaiga, iniisip ni Pilipo ang sinabi ni Lolo Berong. Ngunit nangingibabaw pa din ang alaala at boses ng mga taong nangutya sa kanya nung mga panahong iwanan siya ng mga magulang. Ito ang patuloy na tumatakbo sa isipan ni Pilipo hanggang sa tuluyang makatulog. Kinabukasan pagkalabas ng kubo, sinalubong siya ni Ipong. Kakarating lang nito galing sa bayan at masaya nang makitang buhay ang binata. Tignan mo nga naman, oo. Iba talaga ang masamang damo ah. Sino mag-aakalang mabubuhay ka pa? Ayos ah. Ang lakas ng kamandag na yon, Pilipo ah. Wika ni Ipong. Oo nga, Manong eh. At ngayong nabanggit mo yung tungkol dyan, nagtataka ako kung anong uri ng nilalang si Enrico. Ang sabi ni Lolo Berong, hindi siya isang bangkilan dahil walang pakpak ang mga yun eh. Pero si Enrico meron. Ano kayang meron sa kanya? Tanong ni Pilipo.
Alam mo, Pilipo, maraming maaaring maging pagbabago sa mga bangkilan, lalo na kung ihahalo mo ang kanilang dugo sa mga engkanto. Dito nabubuo ang panibagong lahi ng mga aswang at ito ang layunin ni Matias. Wika ni Ipong. At dagdag pa nito, may ilang impormasyon siyang nakalap doon sa bayan. May namataang malalaking aso na gumagala sa lugar nang bibiktima ng mga tao sa daan. At ang mas nakakapagtaka pa, kahit tirik ang araw, sumasalakay ang mga ito. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Belen. Meron siyang dala na tasa ng kape. Ang tinutukoy mo ay mga gabunan, Ipong. Tanging uri ng aswang na may kakayahang magpalit ng anyo sa ilalim ng tirik na araw. Wika nito. Bagaman hindi nagsasalita, nakikinig si Pilipo sa sinasabi ng ina. Kung gabunan ng mga makakalaban natin, ano ang maaaring iwasan? Paano natin sila matatalo? Lalo na't kaya nilang magpalit ng anyo sa ilalim ng tirik na araw. Muling tanong ni Ipong. Gaya din sila ng pangkaraniwang aswang. Ang kahinaan, kapag naputol ang kanilang ulo, kaagad silang mamamatay. Ngunit mas malaki lang sila kung ikukumpara sa iba. Wika ni Belen. Matapos itong magpaliwanag tungkol sa mga gabunan, kaagad na itong umalis at siya namang pagpasok ni Lolo Berong. Kamusta naman ang pakiramdam mo, Pilipo? Tanong ng matanda. Maayos naman po pero mukhang mapapalaban na naman po tayo. Tugon ni Pilipo. Narinig ko nga kay Ipong. Hindi pang karaniwan ang makakalaban nyo kung sakali, Apo. Kaya ay pinapayo kong huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon. Wika ni Lolo Berong. Kung malalakas ang kalaban, kailangan natin silang maunahan. Dahil hindi titigil si Matias hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. Wika ni Ipong. Pero ano nga bang gusto ng taong yun? Dahil kung ako lang ang tatanungin, hindi ko lubos maisip kung ano nga bang gugustuhin ng isang kagaya niya. Tugon ni Pilipo. Iisa lang ang pakay ni Matias. Yon ay muling paramihin ang kanyang angkan. Matagal nang nagahari sa lugar na ito ang angkan ng mga bangkilan. Ngunit dahil na din sa nagiging pinsala nila sa mga tao, may isang lahing tumayo para pigilan sila. Pagpapaliwanag ni Lolo Berong. At dahil bago ito kay Pilipo, hindi na naman tumigil sa kakatanong ang binata hanggang sa napilit nitong magkwento ang matanda. Ang mga sumusunod ay mula sa salaysay ni Lolo Berong. Nang mga panahong hindi pa sinasakop ng mga Kastila ang Pilipinas, may isang maharlikang angkan ang nakatira sa Panay. Sila ang mga kadatuan. At bawat datu may mga ahop na pinamumunuan. At ang mga ito naglilingkod sa ilalim ng iisang raha. Ang buong kapuluan ng Panay ay nasa ilalim ng pamumuno ni Raha Balinsosay. Ngunit maliban sa mga maharlika, may mga angkang hindi nakikisalamuha sa karamihan. Ito ay ang mga aswang. Hindi lang iisa ang lahing naninirahan sa isla ng Panay.
Nahati ito sa maraming angkan. 4 sa mga ito ang kinikilalang pinakamalalakas. Ang mga bangkilan, Magindara, Mandaragit at Mandurgo. Bawat isa sa angkan nito ay may kinikilalang pinakamalakas na gabunan. Maging ang mga pinuno ng kani-kanilang lahi takot sa mga ito. Dahil kakaiba ang kakayahang taglay ng mga gabunan. Bukod tanging nakakapaglakad at nakakapagpalit ng anyo sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi rin nagbabago ang lakas ng mga ito. Hindi katulad ng mga pangkaraniwang aswang. Kailangan nilang mag-antay ng pagsapit ng dilim bago sumalakay. At dahil sa dumadami nilang populasyon, pinipili nilang tugisin ang mga tao para sa pagkain. Unti-unting lumaganap sa mga ahop ang kanilang ginagawa hanggang sa tuluyang magpasya ang mga taong labanan sila. Malaking digmaan ang naganap aswang laban sa tao, kampilan laban sa kuko at pangil ng mga nilalang ng dilim. Sa kabila ng lakas ng mga aswang, nagawa pa din silang talunin ng mga tao. Dahil sa pagkakagapi, napilitang magtago ang mga aswang. Patuloy silang tinutugis ng mga tao hanggang sa maubos ang ilan sa mga lahi. Ang mga bangkilan at mandaragit ay piniling lisanin ang kapuluan at manirahan sa malayo sa takot na mahuli sila ng malupit na raha. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nawala ang mga aswang sa kapuluan hanggang sa nasakop na mga dayuhan ang bansa. Bagaman nawala na ang legasiya ng dakilang raha, itinuloy ng mga henerasyon mula sa kanya ang pakikipaglaban. Balik tayo sa kasalukuyan. Manghang-mangha si Pilipo sa kwento ng matanda. Ngunit hindi nito maintindihan kung saan nanggaling si Guyang. Si Lola Guyang naman po, Lo. Paano po siyang nakilala? At bakit naging ganun siya makapangyarihan? Ano po bang meron sa kanya? Tanong ni Pilipo. Si Guyang naman ay isang babaylang pinili ng mga diwata. Isa si Guyang sa mga nakasalamuhan ni Raha Balinsosay at ang tanging pinagkakatiwalaan ng kanyang kampilan. Pagpapaliwanag ni Lolo Berong. At dito na naging malinaw ang lahat para kay Pilipo. Matapos ang pag-uusap ay nagpaalam ang binatang pupunta ng bayan. Sinamahan naman ito ni Ipong. Nung una ay ayaw pumayag ng binata, ngunit kalaunan ay wala na din itong nagawa. Ano ba kasing balak mong gawin sa bayan, Pilipo? Bigla-bigla ka na lang pupunta. Tanong ni Ipong. May titignan lang ako, Manong. Hindi kasi ako mapalagay sa mga nasabi mo eh. Mga aswang na may kakayahang manalakay kahit tirikang araw. Gusto ko silang makarap para malaman natin kung anong dapat gawin. Kung sakali mang sumalakay sila, paniguradong iisa lang ang nag-utos sa kanila. Tugon ni Pilipo. Tama ka. Malakas ang kutob kong pakawala ni Matya sa mga yon. Tandaan mo, Pilipo, huwag kang gagawa ng anumang maaari mong ikapahamak. Hindi pa natin lubosang kilala ang bagong kalaban. Wika ni Ipong. Paulit-ulit nitong pinapaalalahanan si Pilipo. Dahil kilala niya ang ugali ng binata, bigla-bigla na lang itong sumusugod nang wala man lang pasabi. Ngunit ang ipinagtataka ni Ipong, hindi dala ni Pilipo ang kanyang itak.
Teka, sandali, parang may kulang ah. Hoy Pilipo, hindi mo ata dala yung itak mo. Tanong ni Ipong. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi ako makikipaglaban, Manong. Nandito lang ako para obserbahan ng mga nangyayari. Makakuha ng mga impormasyon sa kalaban natin. Gusto kong ako mismo ang makakita sa kanila. Gusto kong pag-aralan kung paano sila gumalaw. Tugon ni Pilipo. Nanibago si Ipong sa naging kilos ng binata. Dahil ni minsan hindi nito iniwan ang sandata kahit namimili lang sa bayan. Wala lang. Naninibago lang ako sa'yo. Huwag mo na lang akong pansinin ng mabuti pa. Maganap tayo ng maupuan. Baka sakaling masumpukan natin ang isa sa kanila. Wika ni Ipong. Naupo ang dalawa sa isang bakanting upuan sa plaza. Pinili nila ang mataong lugar dahil alam ni Ipong na nakikisalamuha sa karamihan ang bago nilang kalaban. Wala namang nangyayaring kakaiba. Hanggang sa mapansin ni Pilipo ang isang bata. May hila-hila itong kambing. Habang naglalakad ay umiiyak ito. Dali-daling nilapitan ni Pilipo ang paslit para tanungin kung ano ang nangyari. Pipigilan pa sana ito ni Ipong. Kaso nga lang, wala na din siyang nagawa. Bata, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ni Pilipo. Hindi makasagot ang bata dahil sa lakas ng pag-ikbi nito. Ang tanging nagagawa lang ng paslit ay ituro ang isang direksyon. Sinundan ito ng tingin ni Pilipo at nakita ang kumpol ng mga tao. Mukhang may kaguluhan sa gawing yun ah. Sandali lang, Pilipo. Dito ka lang. Wika ni Ipong. Pinuntahan nito ang kumpol ng mga tao. Nakita ang isang lalaking nakahandusay sa daan. Sugatan ito at halos wala ng malay. Hinawi ni Ipong ang mga ito at nilapitan ang lalaki. Habang sinusuri, lumapit sina Pilipo at ang bata. Tumakbo ito papunta sa lalaki at itinulak si Ipong. Wag mong lapitan yung tatay ko. Wika ng bata. Mabilis namang lumapit si Pilipo upang aluin ito. Bata, tutulungan namin yung tatay mo ha. May mga sugat kasi siya eh. At magaling namang gagamot yung kasama ko kaya huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang sa amin. Wika ni Pilipo. Kaagad namang huminahon ang paslit. Saka pa lamang tinanong ng binata kung ano ang nangyari sa kanila ng ama. Ayon sa bata, naglalakad sila papunta sa bayan upang ipagbili ang kanilang kambing. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, hinarang ng ilang kalalakihan ang mga ito at sa pilitang kinuha ang isa sa dala nilang kambing. Dahil nanlaban ng lalaki, wala itong awang pinagugulpe ng mga kalalakihan. Ayon sa bata, sinabihan siya ng isa sa mga lalaki na papatayin sa oras na magsumbong ito sa kinauukulan. Huwag kang matakot. Hindi nila kayo sasaktan. Manong Ipong, iatid natin sila sa kanilang tahanan tapos bumalik ka sa baryo. Sabihan ng mga kasamahan na mananatili ako sa bayan. Pakiusap, bumalik ka kaagad. Dalhin mo ang itak ko. Wika ni Pilipo. Kaagad nilang inalalayan ang lalaking makatayo.
Itinuro naman ng bata ang daan papunta sa kanilang tahanan. Pagkarating sa lugar, ginamot ni Ipong ang mga sugat nito. Bago umalis, tinawag si Pilipo upang kausapin. Bakit, Pilipo? Anong iniisip mo at balak mong tulungan ng mag-amang ito? Tanong ni Ipong. Kakaiba ang nararamdaman ko, Manong. Hindi kasi ko mapakali. Parang may kung anong nangyayari sa dalawang to. Kung totoo man ang pakiwari ko, hindi ko mapapatawad ang sarili kong hindi sila magawang tulungan. Tugon ni Pilipo. Matapos makuha ang kasagutan, kagad na ding umalis si Ipong. Nanatili naman sa tahanan si Pilipo at ipinagluto ng pagkain ang mag-ama. Pinagmamasdan ni Pilipo ang paslit habang kumakain. Nakita ng binata ang sarili nung mga panahong kasing edad pa lang siya ng bata. Hindi ko alam kung anong dahilan mo sa pagtulong. Pero salamat ha. Ako nga pala si Tasyo. Wika ng lalaki. Wala pong anuman, Manong. Ako naman po pala si Pilipo. Sasabihin ko po sa inyo ang totoo ha. Nakikita ko ang sarili ko sa bata eh. Kagaya po ng anak nyo. Mahina din po ako nung magkasing edad kami. Naging biktima po ako ng mapag-aping lipunan at hindi ko matiis na makakita ng mga batang inaapi. Tugon ni Pilipo. Alam mo, totoo ang sinasabi mo, Pilipo eh. Punong-puno ng mga mapang-aping tao ang lipunan. Dumagdag pa itong mga usap-usapan tungkol sa mga aswang na naglipa na sa bayan. Natatakot na tuloy ang ilang sa mga kababayan naming magtrabaho. Mas gugustuhin nilang mamatay sa gutom kaysa sa maging hapunan ng aswang. Muling wika ni Mang Tasyo. Biglang nabuhayan ng pag-asa ang binata. Sa mga narinig nito, alam niyang may makukuha siyang impormasyon tungkol sa mga hinahanap na kalaban. Ang totoo, Manong, manggagamot akong tumutugi sa mga aswang. Naparito kami sa bayan nyo para sana hanapin ang mga sinasabi niyong aswang. Maaari po bang sabihin mo sa akin kung anong alam mo sa kanila? Tanong ni Pilipo. Hindi naman nagdalawang isip si Mang Tasyo na magkwento. Napag-alaman ni Pilipo na tama ang sinabi ni Ipong. May kakayahan ngang manalakay ang mga kalaban sa ilalim ng tirik na araw. Padilim na ng mga sandaling iyon, ngunit hindi pa rin dumadating si Ipong. Nanatili pa rin si Pilipo sa tahanan ng mag-ama. Lalo pang lumakas ang kutob ng binata dahil sa mga sinabi ni Mang Tasyo. Kadalasang sinasalakay ng mga nilalang ang mga kabayang may nakatirang bata. Sakto ang lokasyon ng mag-ama dahil liblib na bahagi ito ng baryo. Wala na masyadong nakatira sa paligid. Nasa loob ng tahanan ang tatlo nang biglang makarinig ng mahinang kaluskos. Napapaligiran ng niyog ang bahay, kaya nagkalat din ang tuyong dahon nito sa lupa. Unti-unting lumalapit ang mga kaluskos hanggang sa tuluyan na itong nawala. Nanatiling alerto ang binata. Biglang may kumalabog sa bubong ng tahanan. Napasigaw ang paslit. Pilit naman itong pinatahan ng kanyang ama. Sinabihan ng binata ang dalawa na huwag magbubukas ng pintuan kahit ano pa ang mangyari. May kakayahang manggaya ng anyo ang mga aswang.
maging boses at kilos ng tao, kaya nilang gayahin. Kaya sa oras na lumabas ako ng bahay na ito, wag na wag mong bubuksan ang pintuan hanggat hindi ko binabanggit ang pangalan mo. Wika ni Filipo. O sige, Pilipo. Pakiusap, mag-iingat ka. Tugon ni Mang Tasyo. At ikaw naman, huwag kang matatakot. Dahil lalo silang lumalakas kapag nararamdaman nilang natatakot ka. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko sila hahayaang saktan kayo ng tatay mo. Wika ni Filipo sa paslit. Tumangulang ito bilang tugon. Matapos kagad nang lumabas ang binata. Wala itong dalang sandata kung hindi ang karet na ginagamit panggapas ng palay. Sumandal ito sa puno bilang proteksyon sa mga lumilipad na nilalang. Inikot nito ang tingin sa paligid, ngunit walang nagpapakita. Hanggang sa marinig nito ang huni na tila nagmumula sa isang baboy. Hinanap nito ang pinagmumula ng ingay hanggang sa mapagtanto na nanggagaling ito sa bubong ng bahay. Pagtingala ng binata, nakita nito ang isang malaking nilalang. Nakatuwad at pilit binabaklas ang bubong ng tahanan. Dali-daling dumampot ng patpat si Filipo at binato ito sa nilalang. Dahilan para mapalingon ito sa kanyang kinaroroonan. Hinamon ito ng binata. Hindi naman nag-atubili ang nilalang na bumaba sa lupa. Mga walang iya kayo. Hindi na kayo namili ng oras. Wika ni Filipo. Sabay takbo pasugod sa nilalang. Gamit ang dalang karet, paulit-ulit niya itong sinubukang sugatan. Ngunit sa kasamaang palad, dumudulas lang ang talim nito sa katawan ng nilalang na punong-puno ng buhok. Panandaliang umatras ang binata upang mag-isip ng susunod na plano. Ngunit siya naman ang sinugod ng aswang. Walang nagawa ang binata kung hindi ang tumakbo paikot sa bahay. Walang yan naman, Manong Ipong. Bakit ba kasi ang tagal mong dumating? Wika nito sa sarili. Ilang sandali pa ay napansin ng binata na hindi lang iisa ang kalaban. Lumabas mula sa gubat ang dalawa pang nilalang at pilit sinisira ng mga ito ang pinto ng tahanan. Nawala sa isip ni Filipo ang kalaban, kaya nagawa siya nitong dambahin. Nakipagbuno ang binata sa aswang. Ramdam nito ang lakas ng kalaban. Pilit siyang kinakagat ng aswang, ngunit nagagawa niya itong iwasan. Laking gulat ng binata nang biglang tumalsik ang kalaban. Nakita nito si Romer. "Tumayo ka na dyan. Mukhang isang buong hukbo ng aswang gubat ang kalaban natin, ha?" Wika ni Romer. Dali-daling tumayo ang binata. Nakita nito si Ipong na paparating. Binato ang itak sa binata. Laking pagtataka ng lahat dahil biglang nagsipulasan ang mga aswang nang sandaling bunuti ni Filipo ang itak mula sa sisidlan. Kaso nga lang, hindi lahat ng mga kalaban ay pinalad na makatakas. May nahuli si Badong. Hinarap ito kay Ipong upang makakuha ng impormasyon. Magaling, Badong. Sana nga lang mapiga natin ang isang to at magsalita kung ano ba talaga ang binabalak ng kanilang pinuno.
Wika ni Ipong. Itinali nila ito sa puno at inantay si Pilipo na nooy kinakausap ang mag-ama. Kumusta po kayo, Magtasyo? Nasaktan po ba kayo? Tanong ng binata. Maayos naman kami ng anak ko. Maraming salamat sa iyo, Pilipo. Tugon ni Mang Tasyo. Bagaman hindi pa makausap ng maayos, pinilit niyang sumagot upang mapanatag ang binata. Mabuti naman po kung ganun. Sige po, maiwan ko po muna kayo. May kailangan lang akong atupagin sa bakuran. Wika ng binata sabay labas ng tahanan. Nakita nito ang nakagapos na aswang sa puno. Biglang nakaramdam ng matinding galit. Ngunit pilit nitong pinakalma ang sarili. Marahang naglakad papunta sa mga kasama. Mabuti naman at nandito ka na. Kumusta naman ang mag-ama? Maayos naman po sila, Manong. Kayo po, may nasaktan ba sa mga kasama natin? Tanong ni Pilipo. Si Romer pero hindi naman gaanong malala. Maliit na galo sa tuhod banda. Pag-uusap ng dalawa. Nilingon ng binata si Romer na nooy nakikipag-usap kay Badong. Napangiti ang binata. Sa isip-isip nito, nagpapasalamat ang binata sa pagliligtas ng kanyang buhay. Ibinaling ng binata ang atensyon sa bihag at sinimulan ang pagtatanong. Ayoko nang palalain pa ang sitwasyon mo ngayon. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan ng pinuno nyo at ano ang pakay niya sa bayang ito? Nung una ay hindi nagsalita ang aswang. Ngunit nang bunutin ni Pilipo ang itak sa sisidlan, bigla itong nagpumiglas na tila takot na takot sa hawak ng binata. Ilayo mo sa akin yan. Pakiusap. Ilayo mo sa akin ang bagay na yan. Sumisigaw ito na parang kakatayin. Hindi malaman ni Pilipo ang dahilan kung bakit gano'n na lang ang takot ng aswang sa hawak niyang sandata. Kung ayaw mong itara ko ito sa katawan mo, magsalita ka. Hindi ko na uulitin ang tanong ko. Masyado nang mahaba eh. Nakalimutan ko na. Muling wika ni Pilipo. Itinutok nito ang dulo ng itak sa leeg ng aswang. Bigla itong naniga sa sobrang takot. Oo, magsasalita na ako. Si Matias ang aming pinuno. Ang pakay namin sa lugar na ito para masigurado ang sapat na pondo ng aming pagkain sa oras na magsimula na ang digmaan. Wika ng aswang. Nagkatinginan si Pilipo at ang iba pang kasama nang marinig ang sinabi ng aswang tungkol sa digmaan. Digmaan? Anong digmaan? Muling tanong ni Pilipo. Wala kang alam. Naghahanda ang aming Panginoon para maglunsad ng digmaan laban sa inyong mga tao. Una niyang pupuntiryahin ang mahihinang baryo. Susunod ang mga bayan at ang mga namumuno nito. Hanggang sa tuluyan naming panghawakan ng probinsya. Saka pa lamang namin paplanuhin kung paanong sasakupin ang buong bansa. Tugon ng aswang. Nalabis namang ikinagulat ni Pilipo. Hindi nga malayong mangyari ang sinasabi niya. Sa mga panahong ito,
malamang nakaipon na ng sapat na bilang ng mga alagad si Matias. Pero hindi ko alam na may ambisyon pala ang isang yon na pamunuan ng bansa. Wika ni Ipong. Muli namang sumagot ang aswang. Matagal na panahon ang inantay ng aming pinuno para maibalik sa kanya ang nararapat. Inagaw niyong mga tao ang kanyang teritoryo. Pinilit niyo siyang magtago sa loob ng mahabang panahon. At ngayong nakabalik na si Don Matias, wala nang makakapigil pa sa kanyang pag-angat. Wika ng aswang sabay tawa ng malakas. Naasar si Filipo. Pinugutan niya ito ng ulo. Mga aswang gubat ang nakalaban natin. Mababang uri ng mga aswang. Ngunit mahusay sila pagdating sa pagtugis. Kaya malaking lamang para sa kanila ang kagubatan at iba pang masusukal na lugar. Tugon ni Ipong. Kaya nga kailangan nating ilayo sa kagubatan ng laban. Ngunit wala akong malaking hukbo para ipangtapat sa kanilang puwersa. At hindi ko din alam kung saan ako kukuha ng mga taong makikipaglaban para sa kanilang kalayaan. Konting opinion para sa kwento. Ako talagang tumaas yung balahibo ko dun sa part na nakausap niya na si Lola Goyang, saka yung part na nabanggit yung pangalan ni Rahab Balinsosay. Kaya mas nakakapanabik yung susunod na episode. Abangan natin mga kabayan. Muli, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento.